Araw mga kababayan, isang malaking balita ang kumalat ngayon matapos ipahayag ni Vice President Sara Duterte na ibabalik na sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa opisyal, magbabalik na si FPRRD sa Pilipinas upang harapin ang mga isyu ng kanyang administrasyon. Ang pahayag na ito ay isang matinding hakbang sa kanyang pagbabalik, isang pahayag na iniiwasan noon ng nakaraang gobyerno dahil sa mga kaso na may kinalaman sa kampanya laban sa droga. Samantala, lumabas na rin ang mga bagong ebidensya na nagpapakita ng malaliman na ugnayan sa pagitan ni Pangulong Kuting Jr. at ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa ilang mga dokumento na inilabas sa publiko, may mga palatandaan ng sabatan sa pagitan ng dalawang panig upang magpatuloy ang mga investigasyon laban kay FPRRD. Itinuturong ito isang hakbang patungo sa pagsisiyasat ng mga kasong may kinalaman sa mga karapatang pandao na naganap noong nakaraang administrasyon. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon ay nagsasabing ito ay isang pag-amin ng mga hakbang na hindi makatarungan at labag sa karapatang pantao. Samantala, ang mga tagapagsuporta naman ni Pangulong Kuting Jr. ay tumutol na nagsasabing ang mga ito ay bahagi lamang ng isang politikal na laro. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na tinututukan ng publiko ang mga susunod na hakbang na tatahakin ng mga lider ng bansa kaugnay sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Alam mo, sa totoo lang, mukha mang imposible ay pwedeng-pwede. Diba? Sabi nga, pwede pero depende. Totoo! Bakit kanyo? Papaliwanag ko natin kasi meron ho talaga siyang hakbang na ginawa na yung tinatawag nating public trust ay wala na ho. Diba? Hindi natin alam kasi tandaan ninyo, posible na yung kanyang pinsan na Speaker of the House may magtangkarin niyang impeach yung sarili niyang pinsan. Pag na-impeach niya si VP Sara Duterte, impeach niya yung sarili niyang pinsan para na siya na namumuno. Di ba? Bakit? Ganun kasakim yung animal na yun eh. Totoo, ganun ka-ano yun eh, ka-greed, ika nga eh. Alam mo, ang taong greed, yung kahit meron ka na, ay talagang gusto mo pang kamkamin. Di ba? Ganun ang ngayon pa nga lang meron tayong presidente, siya na ang lumalakad pagkasama ng mga general, siya na yung bida-bida, siya na yung may sariling plano sa ayuda. Ang bihira, hindi naman niya, trabaho yan. Feeling presidente na Alam mo naman talaga pagka ganyan mga feeling presidente na yung galawan, medyo mataas na yan. Mataas na yan, Brad. Alam mo na ibig sabihin ng mataas na yan, di ba? Medyo meron ng yan. Meron ng nakarga yan. Kaya tumaas na yan ng ganyan, di ba? Ganyan pangarap mo, tumataas na yun, di ba? Bakit ba? Bakit mo ba masasabing pwedeng ma-impeach? Kasi may malaking kalokohan na ginawa si Marcos na nabuking. Buking na buking po dito. Kasi ito nga ang nangyari, di ba? Nakita natin, mga kababayan, di ba? Mga nakikinig dyan, aware naman po tayo na si Pangulong Duterte ay dinukot, kinidnap. Bakit to kanyo? Kasi there is no court order from local courts. Walang local courts, ibig sabihin yung ating sariling korte na nag-issue ng warrant. So yung ginawa nilang yan ay hindi po yan matatawag na pag-serve ng warrant. Ang tawag po diyang pandurukot. Kinidnap po si Pangulong Duterte. Bakit to kanyo? Kasi yung warrant na ginamit nila na nasa cellphone lang ni Torre, first, maling-mali ang procedure. Diba? Walang due process. Second, hindi lang sa walang due process, ito po ay maling-mali sa proseso mismo nung kanilang kinuhanan ng warrant. Mamaya papaliwanag ko, di ba? Yung ICC ang kanilang kinuhanan ng warrant, pero sablay pa rin po yung kanilang ginawa doon. Bakit? Mamaya paliwanag natin matindi yan. Kaya ano tayo dyan? Kapit tayo. Baka mamaya malaglag tayo sa upuan natin. Kapit-kapit tayo habang kumukuya ako dyan. Kumuha na kayo ng kape. Pag-usapan natin yan. Kumuha na kayo ng soft drink. Kumuha na kayo ng mga pansit canton.
habang nag-uusap tayo para mas maintindihan nun ninyo kung ano po talaga nangyayari, ha? O, ito. Simulan na ho natin. O, pasok. O, ito. Ito yung statement ni PBBM. Pasok! Good evening, everyone. I'm sure you know the subject matter of our Nakakala mo may kausap siya, no? meeting today. Yeah, parang may kausap siya, pero sa totoo lang, parang mamaya papaliwanag ko. Wala naman po siyang kausap dyan. Kung parang ito pag nagsalita to, feeling matalina. Parang confident siya kunwari. And you know, ganun. Tapos sabay basa. Basa naman nagagawin niya, babasahin lang niya. This evening, the plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common-law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Max, ayan. So, nagbigay siya ng statement niya. Ito ang kanyang, pinaka-summary ng kanyang statement. Yung Interpol daw, yung pulis pangkalawakan, ibig sabihin niyan yung parang Interpolis yan yung parang, wari, meron tayong Interpol doon, may papakuha tayo na kriminal sa bansa natin, kukontakin natin Interpol. Ganun po ibig sabihin niya, parang police, na ang concern niya ay international issues. So, yung Interpol daw, ang nag-request, okay, na hulihin si Pangulong Duterte, na naaayon din po sa warrant ng ICC. So, from ICC, Interpol, Diwata. Hindi pala si Torre pala. Tangin. Kasi naman yung pagbumukha nito eh. Okay? So doon ganun ang yung warrant sa ICC, humingi sila ng tulong sa Interpol. Ang Interpol humingi naman ng tulong kay Marbil at dito kay Diwata. So yan yung siste. As tingnan nyo itong gagawin dito dito ka matatawa eh. Akala mo may medyang kausap. Wala mo itong medyang kausap eh. Ano sabi niya? kanyang press corps at atin po itong sasagutin. Ulitin natin. Facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President.
Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what's happened. So yes, there is a very clear. At dito magsalita ito, no? Tingnan, ako nahihirapan sa iyo eh. Document that will explain when that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? So the arrest warrant came from the Interpol. Yun ang sinasabi nila. Yun ang palusot nila. Hindi galing sa ICC. Although the case was in the ICC, pero yung Interpol daw ang pinaka nag-issue ng warrant. Copies of the arrest warrant. Will that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. Oh, yan ang palusot niya. Ginawa namin to not because from the ICC but because from the Interpol, and we comply. Okay. Ang tanong, are we required to comply? Tayo po ba ay required na sumunod sa Interpol? Hindi para malinaw, linawin natin na maigi, di ba? Hindi ho tayo required. Mamaya papaliwanag ko ho. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and yan na sinasabi niya, we have commitments to them na sumunod. Parang sinasabi niya, hindi tayo pwedeng tumanggi, may commitment tayo. Eh yun yung may commitment sa ibang bagay, hindi mo sinusunod, dito sunod-sunuran ka. Bakit? Mamaya, easy. To those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD... So, iyan muna. Diyan muna tayo. Pakita natin ito. Yung Interpol. Ayan, nasa kanilang website. Cannot compel the law enforcement authorities in any countries to arrest someone who is the subject of a red notice. Each member country, which is including us, decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officer to make arrests. Sa madaling salita mga kababayan, we are not required. Hindi po tayo required na sumunod dyan. Ito po ay choice natin. Alam nyo, usually po ang ginagawa ng Interpol, halimbawa, yung baligtad. Tayo naman ang nag-request kay Congressman Arnie Tevez na ibalik siya dito sa Pilipinas kasi meron siyang kinakaharap na kaso. Di ba po?
Yun po yung ginawa natin. Ang tanong, bakit hindi pa ibinabalik si Congressman Arnie Tevez sa Pilipinas? Kahit nag-request na po tayo sa Interpol. Bakit hindi sinunod ng bansang Timor-Leste yung Interpol? Bakit hindi sila sunod? Kasi tinitimbang pa nila. Meron pa due process na ganap. Meron pa pong pagsisigurado na lahat ng bagay ay na-exhaust na ng taong inaakusa. Yan ang tinatawag na, kasi yung tinatawag na due process, it applies sa lahat ng bansa. Hindi lamang po sa Pilipinas. Na pag ikaw ay may reklamo o may kinakaharap na kaso, ikaw ay dapat bigyan ng due process. Sa pagkakataon ng kay Arnie Tevez, yung kanilang bansa, yung Timor-Leste, ay binigyan siya ng due process. Kaya ngayon, naglalabanan pa sa korte whether ibabalik pa dito si Congressman Tevez o hindi. Samantalang, tayo, dahil ang presidente natin ay isang mahinang nilalang, isang weak leader. Ibig sabihin, uto-uto sa dikta ng ibang bansa ng foreigner, nanginginig pang sumunod sa Interpol. Ganyan po kahina ang ating Pangulo. Sa madaling salita, walang kwenta. Tapos ngayon gusto ninyong lumaban tayo sa ibang bansa, ang hina-hina, sunod-sunuran lang naman ng... Hindi. Diba? Meron pa nga ako napanood na Amerikano, sabi niya, Amerikano nga ba yun? Tama. I think it's Amerikano. I'm not sure. Basta puti. Sabi niya, akala ko ba you want sovereignty? Diba? You want sovereignty from other countries. Pero ito, inutusan lang yung inyong ni-request lamang ng Interpol na ibigay si Duterte doon sa kanila, nanginginig pa itong si Torre at itong Marcos na ito na ibigay si Pangulong Duterte. Ngayon ang tanong, bakit niya ginawa yun? Diyan na pumapasok ang benepisyo. Ano ibig sabihin ng benepisyo? Kasi it will benefit him. Pag nawala si Pangulong Duterte, hindi siya makakasama sa mga rally at sorte. And we all know this is a campaign period. This is a campaign period. And alam naman natin, pag si Pangulong Duterte, siguro, kaya niratrat nila to, nakita nila yung nangyari sa Hong Kong. Sir, mga ma'am, malupit ang nangyari sa Hong Kong. Kahit ikaw, pumunta ka doon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng Hong Kong event ni Pangulong Duterte, nandun ako. Si Mocha, nung panahon din ng state visit tatay, nandun din siya. Campaign, lahat to, pasasalamat. Kasi after the campaign, bumalik kami doon. Kasama namin si VP Sara Duterte, mayor ng Duterte. Mayor pa lang siya noon ng Davao. Nagpasalamat siya sa tao. Hindi bumababa yung hiyawan ng tao. Yung damdamin at pagmamahal ng mga OFW natin sa Hong Kong kay Pangulong Duterte, hindi bumababa. Kaya nga nung we were talking, nung nasa SMNI po kami, sinabi ko dun sa mga boss, sabi ko, kasi naikwento nila, pinagbawalan daw ng pulis hanggang 2,000 lang. Actually, 1,500 lang talaga ang inaalaw na makapasok doon. Okay? Pinakiusapan na baka naman pwedeng gawin 2,000 hanggang humirit at nakipagnegosasyon. Itong, alam mo naman itong mga negosyante, itong mga Chinese. Nakipagnegosasyon, it means nakipag-bargain, sabi nila 1,900. So 1,900 na daw ang pwedeng pumasok. At sila po ang nasa pinto. May mga Pilipino doon pero may nag-check na Chinese. Sinisiguradong 1,900 lang. Sabi ko doon sa mga boss sa SMNI, sabi ko, naku, malabo yan. 1,900? Si Pangulong Duterte? No, hindi nga nagpunta si Pangulong Duterte. Dagsa ang tao As in, dagsa. Kami lang ang nandun. Si Mocha, tsaka ilan lang yung mga nagsalita nun. Diba? Pero dagsa na.
Kasi pag nag-organize ang mga Hong Kong leaders natin, yung mga OFW natin, grabe ho yun. Eto, nandun si Pangulong Duterte. Alam nyo, yung buong street, talagang nagkagulo. As in, nagdagsaan ng pulis. Nawala ng pulis yung mga katabing lugar. Walang biro kasi taga doon po kami. Yun yung hotel namin. Nandun din sa Wan Chai po eh. Wala ng pulis doon sa dulo. Talagang puro pulis na dito na sa parang may riot eh. Sa sobrang dami ng pulis. Tapos naiinis sila kasi tinataboy nila yung tao kasi bawal na yung sa lakaran. Nandun sa yung sa labas nandun na, punong-puno. Kabilaan yan. Tapos may stadium pa. Kabilaan na. Sa street, puno yan. Tapos may doon sa kabila. Sobrang dami talaga. Siguro napanood ito ni Bonnet the Week Leader. Napanood niya siguro. Sabi niya siguro, ay naku, hindi pwede pala talagang rockstar. Pag ako nagpunta, panay ang kaway ko. Nagmumukha akong nagmumukha kang Miss Universe. Di ba yung mga Miss Universe kumakaway kahit walang ganun, Miss Universe. Parang ganun si Marcos parang lang Ewan ko talaga, tingnan niyo makikita niyo naman yung mga video na kung saan kaway ng kaway si Marcos, walang pumapansin. Mantakin mo daan-daanan ka na sa harapan, hindi ka pa pinapansin. Ganun! Sabi ko nga, mas marami pa nagpa-picture sa mga senador ng PDP ni Pangulong Duterte kaysa sa kanya. Di ba? Ganun. Nung si Pangulong Duterte, grabe mga kababayan, dinudumog, di na makalakad si Pangulong Duterte sa sobrang dami ng tao. Si BP Sara nga Sa BP Sara, ang plano niya, ikutin at personal kamayan ng mga tao. Ikutin niya, umakyat siya ng stadium. Alam niyo, pinababa siya ng ng Chinese security. Kasi nagkagulo. Mantakin mo, umakyat siya doon sa crowd. Tapos pinaikot na lang siya. Sabi niya, balik na. Kasi grabe ganun ang reception ng mga Duterte. Nagkamali sila. Akala nila, etong pagkuha nila kay Duterte, pagdukot nila, pagkidnap nila kay Pangulong Duterte, hihina ang PDP. Mas lalong lumalakas ang panawagan na straight PDP. Okay? Mga kababayan pag sinabi nating straight PDP, straight Duterte tayo, yung Siyam +1. Naku. Meron na tayong +1 si Doc Eric Mata. Yan, isama na natin yan sa listahan natin, si Mata. Ilista na rin natin yan. Kailangan din natin ng isang malupit na doktor na Marites. Diyan sa kasabi na naman nila bumili ng suka. Ito, bumili ng suka, pagbalik doktor. Yung mga pinabili mo ng suka, pagbalik artista. Totoo, di ba? Sino yun? Kita naman natin, si Abalos. Ewan ko ba, pag nanalo yun si Abalos, talagang tanga-tanga nyo ng lahat. Di ba? Ito pa. So, yan nga yung ito yung sinasabi natin. Kalokohan po yung sinasabi ni Marcos na kung saan dapat daw tayo mag-comply sa ating commitment sa Interpol. That's false. Hindi totoo yun. That is another budol. Budol man. Ito si Marcos talaga. Budol ka talaga. Budol. Na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed everything. Bakit laging parang feeling niya matalino siya na confident? Well, as we follow everything according to hindi mo kami madadaan sa ganyan mo, Brad. Hindi mo kami madadaan sa ganyan. Yung feeling matalino ka, hindi mo kami madadaan sa ganyan mo. Yung mga tanga mong followers, yan, madadaan mo sila. Yung mga tansong followers, tatanga-tanga yung mga ini. Necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct.
Ginagaya niya yung tatay niya kasi talaga namang matalino yon. Walang biro. Yung tatay niya matalino talaga yon. Kaya mag-speech no ng mahaba pero wala, hindi nagbabasa. Ito kasi hindi. Kaya dinadalan siya wala namang nag-sense yung sinasabi niya. Di ba? Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. Yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!